tanggalin sa pagiging kongresista. Magandang suhestyon. Kasi kung inyong bibigyan proteksyon ng kapwa ninyo, buwagin na yan. Oo. Buwagin na yan. Mga proponents. Hindi po ba? Kasi, may point. Ano yan, kapag meron bang ruling, halimbawa ombudsman na, ikaw na congressman ka, ay lumabag ka. Ang rekomendasyon, di ba, ay tanggalin, dadaan pa sa botohan ng mga miyembro ng Kongreso. Yun, doon tayo magkakatalo. Hindi po ba? Baka bumoto. Kalokohan yan. Kung dadaan pa sa botohan, hindi boboto, pabor doon sa mga kasamahan nila sa trabaho. Sabi ko nga sa'yo kanina, tatay niya may-ari din ng construction company. Sino yan? Bulong mo sa akin yan. Nasa listahan ngayon. Oo nga eh. Ang gagaling nila, during the hearing, yung pala, mga contractors din sila. Pwede bang magkaroon ng separate din na lupon sa ombudsman ng DOJ na mag-iimbestiga para isa-isahin ang lahat ng kongresista? And then, kapag po na-identify na itong mga congressman na ito at mga mambabatas na ito, tanggalin sa pagiging kongresista. Salamat din po mga kapatid sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating mga episode po ng Think About It. Ito lang ho kasi ngayong ating episode po, no? Para lang natin maiklaro nga, na klaro ho naman ang probisyon ng ating konstitusyon. Klaro din po yung kaakibat ng mga batas. Pero bakit nga po, di ba, patuloy po itong nilalabag at wala silang takot? I think ito ngayon ang magandang pagkakataon, girl. Ngayon po, napurgahin natin ang both houses of Congress muna. Ilan po ang mga kongresista na sangkot dito sa ganito pong skandalo nito? Kahit nasabihin na po natin na hindi mismo direkta sa mga ghost or flood control projects o substandard, yung the fact lang na merong kang mismong construction company na nakikipagtransaksyon sa gobyerno, mali, bawal na eh. Ngayon kasi po, maganda rin natin subukan ang good faith ng kasalukuyang kongreso, both houses, kasi pwede bang magkaroon ng separate din na lupon sa ombudsman ng DOJ na mag-iimbestiga para isa-isahin ang lahat ng kongresista? And then, ito nga po, magkaroon din ng summary proceedings nang matanggal sila sa pwesto. Yan ba'y pagbobotohan pa ng mga miyembro nila mismo para natin masubukan? Kung gusto ninyong maibalik ang tiwala ng taong bayan, kapag po na-identify na itong mga congressman na ito at mga mambabatas na ito, tanggalin sa pagiging kongresista. Magandang suhestyon. Kasi kung inyong bibigyan proteksyon ng kapwa ninyo, buwagin na yan. Buwagin na yan. Mga proponents. Hindi po ba? Kasi, may point. Ano yan, kapag meron bang ruling, halimbawa ombudsman na, ikaw na congressman ka, ay lumabag ka sa probisyon ng saligang batas tungkol po sa aking binanggit kanina at ilang pang batas. Ang rekomendasyon, di ba, ay tanggalin, dadaan pa sa botohan ng mga miyembro ng Kongreso. Yun, doon tayo magkakatalo. Hindi po ba? Baka bumoto. Kalokohan yan. Kung dadaan pa sa botohan, hindi boboto, pabor doon sa mga kasamahan nila sa trabaho. Sabi ko nga sa'yo kanina, meron pong ilan ang iingay nila doon sa Sara Duterte hearing, doon sa confidential fund, di ba? True. Araw-araw nagpe-press con din. Yes. Ngayon, tahimik sila. Oo. Alam mo kung bakit? Bakit? Tatay niya may-ari din ng construction company. Sino yan? Bulong mo sa akin yan. Nasa listahan ngayon. Oo nga eh. Kaya ngayon, invisible sila. Kasi ang gagaling nila during the hearing, yung pala, mga contractors din sila. Paano yan? Anong gagawin natin sa mga yan? Anyway. Ang dami pala talaga nila doon. Nakita natin doon sa map kung gaano kadaming mga kongresista at kung saan nila inilalagay yung mga proyekto. Again, tayo kulang sa oras. Iyo kasing inaral ni Chacha itong ilang ito pong si ICI, si Justice, nagsampa kahapon ng reklamo sa ombudsman. Pero mukhang aaralin yata ulit ng ombudsman, di ba? Hindi rekomendasyon lang. Okay, rekomendasyon. So may mga grounds doon kung bakit, di ba? Yung mga sinasabi na naghatid ng pera kay ganito,
doon sa testimonya rin sa Senado na atin napakinggan at yung affidavit. Kasi nga hindi natin sila narinig doon sa ICI. Pero ngayon po merong narrative dito sa kanilang supposed to be affidavit. Oo. Nagtanong tayo sa abogado, ngayon pa lang po, anong kanilang impresyon? Ano nga ba? Mukhang nahahawig yung mga pangyayari during itong pinakahuling akwital ng Sandigan Bayan kila JPE, kila Juan Ponce Enrile at maging dito po kay Napoles actually kasama tsaka kay Gigi Reyes. Oo. May pagkakahawig yung mga hindi actual na mga pangyayari pero yung sitwasyon. Yan ang magandang pag-usapan. Kasi ang sabi pa lang bagamat hindi pa nga napag-aaralan, hinihintay pa yung mismong complaint na ihahain, dito pa lang, agad nang iniisip ng ilang mga abogado, ang dali nitong lusutan ang sinasabi nila. Opo, ang dali na naman daw po itong mag-establish ng doubt. Kasi nga sabi po ni Attorney Richard Padulyon, girl, di ba? Oo. Mag-establish ng doubt because... Kasi nga kailangan mong patunayan ito beyond reasonable doubt. Konting doubt lang para na ito agad sa inaakusahan. Ang hirap, no? Okay. Beyond reasonable doubt. Pero yung mga magnanakaw sa grocery, huli agad. Wala, hindi mo kailangan patunayan beyond reasonable doubt. Kulong agad kayo. Oo, kalaboso agad kayo, mga B. Pero ito, di ba ito, para bang beyond reasonable doubt pa, ano Ay, klarong-klaro na, no? Oo, klarong-klaro na. Klarong-klaro na eh. So, hanapan. Itong mga taga-Sandigan Bayan, alam niyo, ngayon lang medyo nagpapakitang gilas. Perhaps, ito kasing itong nagdaan, siguro, hindi na pa pwede Sige. Okay. Birahe! Tayo na. Ay, tapos ka na magbirahe? Uy, mga kapatid yung pong mga nagko-comment dun sa Think About It episode. Ano daw yung title nung kanta na i-play? Yan po ay sa Moro Beats Magna. Yan po ang title niya. Kaya po may beat kasi po may ano doon. Halika dito! Anak ka. Boom! Ayun. Ninakawan mo kami, kaya kami binabaha. Halika dito! Nga mo kami, kaya kami binabaha. Ganda nung kanta. Sa totoo lang, lahat ng mga binabaha ngayon sa Bulacan. Tapos pagdating ng eleksyon, makakalimot na naman kayo, Baka pag may tatakbo dyan, iboboto nyo, tapos mananalo. Kaya tayo ganito kasi kayo ang bilis nyo makalimot. Oy, ito mga kapatid, kausapin na muna natin. Itong, ba't pa daw di kasama si Garjola? Oo, Garjola. Yung congressman. Pati ba daw kasama si Gonzales? Maganda kasi yung pinakita ng Pampanga. Bukas siguro ang maganda natin gawin simula ng programa, i-roll call natin yung mga ginawa ng Rappler report. Let's do a roll call tomorrow. Si Maynard. Kasi kanina. Si Maynard. Oo, kung kailan ipapatawag. Oo. ICI. Oo. Sige, ito na. Gusto mo itanong ko kay Sir Brian? Sir Brian? Pusaka? Oo. Pusaka pa? Oo. Hosa ka pa. Mga kapatid. Sige. Ito na tayo. Sure na tayo dito. Winner tayo. Ito na muna tayo. Pampahupa po ng ating emosyon, mga kapatid. Kasi kung natutulungan lang ng gobyerno, itong mga nakakausap natin dito sa ating What's on Your Mind segment, hindi si Manlaki. Yung mayor ng Pampanga. Mismo sinabing Senator Ping. Kasama yun. Hindi ba? Aba, tapos na yung think about it nito. Talagang ayaw ko magpaawat. Sabi ko sa inyo. 9:51 na, doon palang nag-iingat, Kuya Rome. Tapos sinimula mo pa yung think about it mo doon sa madamdaming mga mensahe ni Ma'am Pyra. Diba? Grabe na po sila. Sindikato po sila. Wala po sila talagang. Wala silang awa. Yun ang sinasabi. Sila pa mayabang. Teka lang, tapos na yung think about it. Mamaya na ulit.